Camila, aalis muna ako. Pupunta muna ako sa opisina ha, at may aayusin lang ako na importante. Bukas babalik ako dito para sunduin kayo. Bibili na rin ako ng mga gamit para sa bago nating bahay. Totoo ba talaga, Gab? Oo, totoo na to. Sige, aalis na ako. Bantayan mong mabuti ang anak natin. Darating din ang panahon na magsasama na tayong tatlo at hindi na tayo nagtatago. Kailangan ko na rin papuntahin dito sila nanay at tatay para magbantay kay Tintin pansamantala habang nagtatrabaho pa ako sa inyo. Sige, mabuti pa nga, pero hindi ka rin magtatagal sa bahay. Maghahanap tayo ng kapalit mo. Yung bahay na yon, balang araw tayo nang titira doon pag nasabi ko ng totoo kay Jennifer. Maraming salamat, Gab, at saka umalis si Gab. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo okay na po ako, Mama. Kailan po ba darating sila, Lola? Sa madaling panahon, anak. Kaya magpagaling ka na. Para pag dumating sila, sabay tayong lalabas at kakain sa labas. Mama, bakit po naging papa ko si Tito Gab? Siguro bukas na lang natin pag-usapan to, anak, ha? Sige po, Mama. Anong gusto mong kainin? Sige, anak. Pag nakabalik na ang Tita Erica mo dito, lalabas ako para bumili ng burger mo. Hindi ko pa kasi nakausap ang doktor kung pwede ka bang kumain yan. Habang si Jennifer naman ay hindi mapakali, may iba pa ring nararamdaman sa kanila. Mukhang tama nga ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. May kakaiba sa dalawa, sana naman wala. Masyado lang talaga akong nagtiwala. Kasalanan ko to. Kailangan ko nang makabalik agad. Bakit ba kasi sobrang nagtitiwala ka sa ibang tao? Kahit kakikilala mo pa lamang, dagdag ng kanyang kaibigan. Mabait kasi si Camila, kaya nagtiwala agad ako sa kanya. Paliwanag nito. At saka hindi pa naman ako sigurado, baka nag-overthink lang ako. Dagdag pa nito. Yan ang napapala na sa sobrang in love. Kaya ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa negosyo mo. Aba, syempre naman, future husband ko yan. At ayaw ko sa lahat ay may kahati ako. Kaya pag nalaman ko na may iba si Gab, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino siya dahil lagot siya sa akin. Ganyan nga, maging palaban tayo. Sige na, labas na lang tayo mamaya. Para iwas wrinkles, huwag ka nang mag-overthink ha. Ang ganda mo para iwan niya. Pero kung makita mo lang talaga si Camila, sobrang ganda niya. Pero may anak na, paano naman papatol si Gab sa babaeng yon? At you look, Jennifer, fresh at saka virgin. Hay naku, ewan ko sa'yo. Sige na, magtrabaho na nga tayo. Dahil magkaiba ang oras ni Jennifer at ni Gab, kaya madalang na lang silang makapag-usap ni Gab. Kinabukasan ay maagang inasikaso ni Gab ang paglabas ng ospital ng anak niyang si Tintin. Gab, ang aga mo naman dito? Tanong sa kanya ni Camila. Oo, dahil inayos ko na lahat dito at nakahanda na ang lahat sa bago nating bahay. Wow naman! Tintin, narinig mo yun, anak? Nakahanda na daw ang lahat. Tama, nakalimutan ko palang itanong sa doktor kung pwede ba siyang kumain ng burger. Kasi kahapon pa to, nanghihingi sa akin, gusto daw niyang kumain ng burger. Burger? Walang problema, bibili tayo ng marami. Pag-uwi natin, anak. Talaga po, Papa? At saka, pagpapa-welcome party tayo. Gusto mo yon? Ang saya naman yan, Papa. Sige po. Masayang nakikita ni Camila ang anak sa wakas at nakilala na nito ang totoong ama niya. Gab, labas muna ako ha? At kakausapin ko muna ang doktor kung anong pwede niyang kainin at bawal sa kanya. Sige, Camila. Excuse me, Doc. Pwede po bang magtanong? Ano po yun, ma'am? Ano pong pwedeng kainin ni Tintin habang nagkekemo po siya? Mabuti at natanong mo po yan, ma'am. Bawal po siya sa hilaw na karne. Isda, kagaya ng kinilaw, dapat po hugasan ng maayos sa mga prutas na kinakain. Bawal din po siya sa undercooked na itlog. Pwede naman po siyang kumain ng mga gusto niya
basta luto po at malinis. Pero mas maigi na po yung healthy po. Salamat po, Doc. At nalaman ko po yan. Kahapon po kasi gusto niyang kumain ng burger. At hindi po ako pumayag dahil gusto ko pong makasiguro. Kaya itatanong ko po kung ano ang pwede at bawal sa kanya. Pwede naman po, ma'am, pero minsan lang po dahil hindi din po healthy kung palagi. Sagot sa kanya ng doktor. Maraming salamat po, Doc. Walang anuman, ma'am. Ingat po kayo ni Tintin. Alagaan niyo din po siya pag lalabas din po siya. Ma'am, dapat po ay pasuotin niyo siya ng mask dahil mahina pa po ang kanyang immune system. Salamat po, Doc. Agad naman siyang pumasok pabalik sa ward ni Tintin at masayang sinabi sa anak na pwede na siyang kumain ng paborito niya. Anak, pwede ka nang kumain ng paborito mo, sabi ng doktor, pero hindi palagi ha. Kailangan kumain ka rin ng healthy foods, kagaya ng gulay para mabilis kang gumaling. Uuwi na tayo sa bago nating bahay? Nakangiting sabi ni Gab sa kanyang mag-ina. Uuwi na tayo, anak. Magsasama na tayong tatlo ng papa mo. Mama, paano na po si Tita Jennifer? Seryosong tanong ni Tintin. Nagtingin na naman silang dalawa bago pa sinagot ni Camila ang tanong ng anak. Anak, kakausapin pa ng papa mo ang Tita Jennifer. Tungkol sa atin sa ngayon, hindi muna bibiglain ng papa mo si Tita Jennifer. Kawawa naman po si Tita Mama. Wala na po siyang kasama sa bahay niya. Anak, kailangan din natin ng papa mo. Lalong-lalo na ngayon, anak. Opo, Mama. Tara na. Sige, tara na. Lumabas na nga sila sa hospital at umuwi sa bago nilang tahanan. Tuwang-tuwa naman si Tintin nang makita nila ang bahay nila. Mama, bahay ba talaga natin to? Manghang tanong ni Tintin. Oo, anak. Atin ang bahay na to. Binili ng papa mo para sa ating tatlo. Dito tayo magsisimula. Matagal na hindi nating nakapiling ang papa mo. Ngayon babawi kami sa iyo, anak. Lalong-lalo na ang papa mo. Dagdag naman ni Gab. Oo, anak. Gagawin ni papa ang lahat. Makabawi lang ako sa pagkukulang ko sa inyo ni Mami. Lalong-lalo na sa iyo. Salamat po, papa. Sabay nilang niyakap ang anak. Hindi ka uuwi ngayon, Gab? Hindi, dito ako matutulog kasama niyo. Baka magtaka si Manong Pedring kung bakit hindi ka uuwi. Hindi ako takot dahil bahay ko naman yon. At si Manong Pedring, matagal na namin yung driver. Kilala niya ako. Minsan talaga hindi ako umuwi sa bahay. Kahit sa bahay namin kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Paliwanag nito. Okay, naniniwala na ako sa'yo. Ngayon marami akong biniling pagkain. Kaya kumain muna tayo. Tama, mainit. Bubuksan ko muna ang aircon ha. Malaki ba ang bahay, anak? Nagustuhan mo ba? Opo, papa. Pwede po ba sina lolo at lola dito? Oo naman, anak. Bukas kukuha ako ng ticket para sa kanila. Yehey, salamat po, papa. Walang anuman, anak. Okay lang ba ang lamig, anak? Hindi ka ba giniginaw? Hindi po, papa. Okay lang po.